Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Matapos po yung suspense na desisyon ng ICC sa apela ng kampo ni Duterte para sa interim release, hindi pa rin po makamove on yung mga nasa kampo ng DDS. Well, natural po yun. Yung kasing paasahin ka ng mga leader nila na iuuwi daw nila si Rodrigo Duterte at meron daw uuwi sa Davao at doon magpapasko at kung ano-anong panlilinlang sa kanilang mga supporters. Kaya naman nang hindi mapagbigyan yung kanilang request na bigyan ng interim release, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw. Kesyo, binayaran daw ni President Bongbong Marcos ng trilyones ang ICC para daw wag bigyan ng interim release. Yan mga klase ng mga statements at pahayag ng mga DDS, nakakarating po yan sa ICC. Anong iisipin ng ICC kapag naririnig yung ganyang mga statement ng mga DDS na sila ay nababayaran? International court po yan. Hindi po yan Pilipinas. Dahil dito, yes, aaminin po natin, meron pong mga kaso na nabibili, nababayaran. Pero hindi po dyan. Yan lang po ang nagpapatunay kung gaano kakitid ang utak ng mga DDS. At isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng interim release itong si Digong. Mula doon sa pagbibiro daw, pagbibiro ni Sara Duterte na i-jailbreak daw nila si former president. Doon sa mga comments nila na hindi nila matanggap na may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga krimen na nagawa ni Digong nung time na tayo ay nasa ICC pa, yung pinagpipilitan nila na kinidnap daw si Rodrigo Duterte. Unlawful daw, illegal daw ang pagkakatapon kay Digong sa ICC. Lahat ng yan ay nakakarating po sa ICC. At syempre, yung ginagawa ng kampo ni Sara Duterte, napilit ng aagaw ng posisyon ng presidente. Kalat na kalat naman po sa atin yan yung balak ng grupo nila. Lalo na ngayon yung bali-balita na kapag hindi sila nagtagumpay na pababain si President Bongbong Marcos sa November 30, na sigurado naman akong hindi nila magagawa, hindi nila mapapababa si President Bongbong Marcos sa November 30, yun daw kanilang plan B. Na iuupo nila, aagawin ng pwesto ni D bilang House Speaker, at iuupo si Gloria Macapagal Arroyo. At pagkatapos niyan, sunod-sunod na. Hanggang sa ma-impeach nila si President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Lahat pong yan, nakakarating po yan sa ICC. At siyempre, dahil malakas pa rin ang mga Duterte sa kanilang hometown, sa kanilang baluarte, lahat po yan ay taken into consideration ng ICC. So, isa sa mabigat na dahilan kung bakit hindi napagbigyan ang interim release ni Duterte, ayon po dito kay Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, we took into account the specific circumstances of Duterte, his position as the former president of the Philippines, and his recent re-election as mayor of Davao City. So, ang ibig sabihin ni Carranza, malakas pa rin ang puwersa ni Rodrigo Duterte pagdating sa Davao. And anything can happen. Coupled by the fact na gustong mang-agaw ng posisyon ni Sara Duterte at kapag siya na ang presidente, ay napakalaki ng posibilidad. Nagawan nila ng paraan na maitago itong si Rodrigo Duterte kung sakaling mabigyan siya ng interim release at dito pauwiin sa Pilipinas. Although ang alam ko correct me if I'm wrong, hindi po pwedeng maging host country ang Pilipinas dahil hindi na po tayo member ng ICC. At ang pinahihintulutan lang maging host country para sa mga binibigyan ng interim release ay yung mga state members. Malamang kung sakaling mabigyan ng interim release si Rodrigo Duterte, hindi po sa Pilipinas pauuwiin. Pero itong mga nanlilin lang ng kanilang mga supporters, pinaaasa na dito uuwi si Rodrigo Duterte, magpapasko sa Davao, at dito daw uubusin ang kanyang nalalabing araw sa mundo. Pero hindi po ganon ang tingin ng ICC. The tribunal also emphasized that Duterte presents a flight risk, noting that several members of his family currently hold powerful positions in the Philippines.
At porke powerful yung mga hawak nilang posisyon, kayang-kaya nilang maniobrahin para itago o wag nang ibalik si Digong sa ICC. Yun po yung sinasabing flight risk. And Digong's re-election as Davao City Mayor badly affects interim release plea. Ayon po yan sa balita. The International Criminal Court Appeals Chamber has rejected former President Rodrigo Duterte's request for interim release, citing his recent re-election as mayor of Davao City, the extensive network of supporters, and political allies surrounding him. The tribunal also emphasized that Duterte presents a flight risk, noting that several members of his family currently hold powerful positions in the Philippines. Kaya nga nakaapekto sa desisyon ng ICC na huwag bigyan ng interim release si Digong dahil na rin sa kagagawan ng pamilya at supporters ni Digong. Nakita ng ICC kung ano ang mga posibilidad na mangyari kung binigyan nila ng interim release si Rodrigo Duterte. Ngayon nga nagpapakita na naman ng kagaspangan itong mga DDS supporters. Ituloy niyo yan. Mas lalong hindi na makakauwi si Digong dito sa Pilipinas. Kung ganyan na hindi nyo matanggap ang naging desisyon ng ICC. And I am pretty sure, isa sa dahilan kung bakit hindi nabigyan ng interim release yan. Alam na alam ng ICC ang galawan ng mga Duterte sa Pilipinas ngayon. Lalo na sa kanilang planong pagpapabagsak kay President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Bakit? Hindi tanga ang taga-ICC. Actually, hindi tanga ang mga Pilipino para hindi malaman kung bakit gusto nilang iupo si Sara Duterte. At yan ay para ma-wipe out lahat ng kasalanan ng kanyang mga alipores at ng kanyang mga kaalyado. Lalo na at nagkakaalaman na ng gusto dyan sa flood control projects. Kaya nga ang ginagawa nila, nililihis nila yung istorya, gusto nilang ituro kay President Bongbong Marcos na siya ang utak ng korupsyon, lalo na dyan sa flood control anomalies. Akala ng mga DDS, tatanga-tanga ang Pilipino. Samantalang may video clip kung saan sinasabi ni Rodrigo Duterte na nung panahon niya, alam na niya na merong korupsyon dyan sa DPWH at wala siyang ginawa. Sinabi niya na may korupsyon. Pero ang pagkakaiba nila, si Rodrigo Duterte walang ginawa, si Bongbong Marcos isiniwalat na kahit na may masagasaan siya, kamag-anak, kaalyado, wala siyang sisinuhin, wala siyang sasantuin. Hindi tulad ni Rodrigo Duterte, isiniwalat nga niya, pero wala siyang ginawa. Kaya todo pagtatanggol pa rin ng mga kaalyado ni Sara Duterte, yung statement ni Sara Duterte na i-jailbreak nila si Digong. Siyempre, sino ba ang unang magtatanggol dyan? Kundi si Harry Roque. Sabi niya, flight risk daw si Tatay Digong. Ang sinasabi nila na ang pagiging flight risk daw ay dahil sa mga salitang binanggit ni Inday Sara na itataka si Tatay Digong. Pero sa katunayan, yun po ay isang biro na hindi naman dapat binibigyan ng pansin. Well, sorry ka na lang Harry Roque, dahil binigyan pansin yan ng ICC. Dahil ang kaso ni Rodrigo Duterte is not a laughing matter. So hindi dapat dinadaan ni Sara Duterte sa mga pabiro-biro yung kanyang mga statement. Mag-isip muna bago magsalita. Hindi Dinadaan niya sa biro, kung biro man yun pero yung mga ganyang salita is being taken into account ng ICC. Dahil paano nga naman kung sakaling binigyan siya ng interim release at ang gusto pa ng mga DDS at sa Pilipinas iuwi si Digong. Nakikita niyo yung possibility na itago nila si Rodrigo Duterte? Yun po ang flight risk. Sorry na lang si Harry Roque. Dahil siyempre sa ating mga Pilipino, alam natin na hindi naman magagawa ni Sara Duterte na papuntahin lahat ng 16 million na bumoto kay Digong sa The Hague para daw i-jailbreak ang tatay niya. Alam natin na hindi mangyayari yon. But again, hindi po pwede sa ICC yung ganyang ginagawang katatawanan yung kaso ni Rodrigo Duterte. Sana maging leksyon yan kay Sara Duterte na mag-isip muna bago magbitaw ng mga salita. Kaya dapat itong mga solid supporters ni Rodrigo Duterte, maghinay-hinay kayo ng konti. Tanggapin nyo na ang naging desisyon ng ICC. Kasi yung pamilya, tinanggap na ng maluwag daw sa kanilang puso
ang desisyon ng ICC. Sabi dito sa balita, maluwag sa damdamin na tinanggap ng pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court or ng ICC nitong Biyernes sa apela nitong interim release o pansamantalang paglaya. Ayon sa pahayag ng pamilya, patuloy silang makikipag-ugnayan sa defense team kaugnay ng kaso. Nagpahatid din sila ng pasasalamat sa lahat ng nag-alay ng dasal at suporta para sa dating Pangulo. Sana nga, totoong tinanggap ng pamilya Duterte with peaceful hearts daw ang desisyon ng ICC. Dapat kasi ganyan ang style para makikita ng ICC na tanggap ninyo na ang tatay ninyo ay may ginawang malaking krimen at dapat niyang harapin at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang problema, matanda na daw si Digong, 80 years old na siya. Yun ang pinagpipilitan ng mga supporters, ng mga kaalyado tulad nila Bongo, nila Bato de la Rosa, nila Robin Padilla, na matanda na daw Harmless na daw si Digong. Yes, oo ngayon, harmless na. Paano naman nung time na malakas pa siya, nung nagawa niya yung mga krimen na yan? Sasabihin ko sana, innocent until proven guilty. Si Digong na mismo ang umamin. Meron pa nga ako napanood na video niya kung saan pinagyabang pa niya na 16 years old pa lang siya dahil sa nagkatinginan, nagkarambulan, nakapatay na siya at 16 years old. At lahat ng kanyang ginawang pagpatay, pagpapapatay, ay inamin niya at dokumentado po yan, lalo na sa mga hearing, sa Senado, sa Quadcom. Yan po ay admission of guilt. So yan ang dapat niyang patunayan sa ICC na lahat ng statement niya ng pagpatay ay biro lang. Subukan niyang sabihin sa ICC na lahat ng statement na yan is all a joke. Tingnan natin kung papasa sa ICC, kung sabihin nilang lahat ng pag-amin ni Rodrigo Duterte is all a joke. So, dapat na ba talagang huwag umasa ang mga supporters ni Rodrigo Duterte na hindi na siya mapapauwi tulad nga ng sinabi ni former Senator Sonny Trillanes? Ngayon na natuldukan na yung interim release na yan, sana ay huwag nang magpaasa ang leaders ng Duterte camp sa mga supporters nila. Di na makakalaya si Duterte bilang kabayaran sa libo-libong Pilipinong pinapatay niya. Pero wala na ba talagang pag-asa na mabigyan ng interim release si Rodrigo Duterte? Mukhang nabuhayan na naman ng loob ang mga DDS supporters dahil nga binanggit ni Atty. Cristina Conti na pwede pa silang mag-file ulit ng request for interim release. Sabi po sa balita sa Bombo Radio, defense team ni FPRRD planong muling hilingin ang interim release sa oras na lumabas na ang medical result ng dating Pangulo. Plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling iapila ang pagpapalaya sa dating Pangulo. Ito ay matapos na ibasura ng International Criminal Court Appeals Chamber sa pamamagitan ng unanimous decision ang hiling ng pansamantalang paglaya ng dating Pangulo nitong Biyernes. Ayon sa lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman, sa ngayon kanilang inaantay ang resulta ng medical evaluation ni Duterte na nakatakdang ilabas sa Disyembre. Ang naturang medical evaluation ang susuri sa physical at cognitive condition ng dating Pangulo. Sinabi din ni Kaufman na hindi na unexpected ang naging hatol ng Appeals Chamber. Anya, hindi kailanman kinatigan ng ICC Appeals Chamber ang interim release ng isang individual na kinasuhan ng crimes against humanity. Teka muna, ayon kay Kaufman, expected na niya na hindi mapagbibigyan ng ICC Appeals Chamber ang kanilang appeal for interim release dahil hindi kailanman kinatigan ng ICC Appeals Chamber ang interim release ng isang individual na kinasuhan ng crimes against humanity. Alam naman pala yan ni Kaufman. Bakit sila nag-apila? Siyempre nga naman, money makes the world go around.
Dahil ayon niya kay Attorney Cristina Conti, pwede ulit sila mag-request ng interim release, kaya lang dapat iba na yung grounds, iba na yung kondisyones, iba na yung mga ilalatag nilang dahilan kung bakit kailangan bigyan ng interim release si Duterte. Hindi ba alam ni Kaufman yan? Bakit pa siya nag-apila kung alam pala niya na hindi mabibigyan ng interim release si Digong? At hindi ba niya alam na pwede naman palang mag-file ng another request pero dapat iba na yung mga dahilan. Kahit na alam niya na malabong mapagbigyan yung kanilang apila for interim release, itinuloy pa rin niya. Tapos ngayon sasabihin niya, expected na daw niya dahil wala pa daw na pagbibigyan ng interim release kapag ito ay inapila. Pero pwede naman pala mag-file ng ibang request for interim release basta iba yung ilalagay na dahilan. Ay, nako, mukhang nagpapayaman lang talaga itong si Kaufman na hindi kaya dapat palitan na talaga ng mga Duterte itong kanilang abogado. So, dapat maging leksyon na sa kampo ni Sara Duterte at sa kanyang mga supporters na maghinay-hinay, lalo na sa pag-release ng mga statement. At tigilan na muna yung kakasigaw ng bring him home dahil nakakaapekto lang ito sa kaso ni Rodrigo Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.